Bawal maghikam. Bawal kumura. Pero kung pwede mong mag-take down ng notes at pwede mag-take ng picture para pagdating sa bahay, mapag-aaralan. Once again, I need your 100% attention sa umaga na ito because the Lord has something very special for us. Amen? So, we are going to talk about something very close to the heart of God. So, yun po, no? Ano yun, Eliza? Ano yung hinahanap mo? Ayan, okay. So, nabalitaan po ba ninyo ito? Flooded na po kasi yung, sabi nga nila, bawal mag-wish ngayon. Kasi may wish si Cara David. Okay? Bawal mag-wish, no? Tapos po, bawal din daw gumawa ng eksena, bawal mag-break ang mga artista. Kasi daw po, matatabunan ang issue ng DPWH. So sabi nila, wag tayong gagawa. Kaya siguro, baka hindi rin po napansin, baka hindi na po napapansin yung mga ganitong klaseng balita. Pero, last week lang, nagkaroon po ng 7.8 na magnitude dito po sa Russia. Tapos po, 5.5 naman po sa La Union and 5.6 sa Chile. Hindi naman na tayo nagugulat sa mga ganyan, hindi po ba? Ngayon po, familiar din po ba kayo na meron pong comment o hindi pa nila alam kung anong tawag na umiikot-ikot o darating dadaan sa ating mundo, sa Earth po, no? Ang sinasabi nila, mukha daw pong alien spaceship. So, sabi po ng NASA, alam niyo naman, inihahanda po ng mundo, inihahanda po ng Antikristo ang mundo sa isang malakihang panloloko at panglilinlang. Nangyayari na po ang panloloko at panglilinlang na yan, pero mas lalala at lalala pa po yan pagdaan ng panahon. Okay po? So, ano nga po ba yung bansa na nagkaroon ng madugong rally o welga sa korupsyon? Anong bansa po yan? Nepal. Ito po yun, no? Natin sa Nepal. So, yan po yung sa Nepal. Ito naman po yung sa Indonesia naman. So, aware po ba kayo na ngayon po sa Luneta meron din nangyayaring rally. Meron din pong welga. We are praying na magiging peaceful po ang rally na ito at magkakaroon ng hostisya because ayaw natin naman ang mga ganun. Kaya nga po, hindi na nakapagtataka yung lindol na yan, yung spaceship na yan, o ano man yan, o itong mga welga na to because it has been prophesied by the Lord. Going on or moving on to Israel, ito na po ang nangyayari ngayon sa Israel at Gaza conflict. Sa Gaza. September 16 po, if I'm not mistaken, ito sila nagsimula, no? So why is it very important, ano po, itong mga nakikita natin po na ganito, na ganitong mga pangyayari. So, dahil po, ang Gaza is part of Israel. Ngayon po, ina-occupy ng mga Palestinians, pero dahil po ginamit sila ng Hamas o ng mga terorista, ang ginawa po ng Israel is pinasok na po and in-invade at completely destroy po ang mga
structure doon. So ang naging reaction ng mundo at ng United Nations is nagko-commit ng genocide ang Israel. Ano nga po ang genocide? Genocide. Umayot yung mga paniniwala. Genocide, yun po yung pagpatay ng maramihan sa isang bayan. So, ina-accuse po sila ng genocide. Kaya naman, sa darating po na, basahin po natin September 23 to September 30, magkakaroon po ng special coverage ng United Nations na gaganapin po sa hanapin na lang natin kung saan gaganapin para hindi ako magkamali. Pero po, tingnan po ninyo, ano po ang kanilang i-implement? There will be an implementation of a two-state solution. Ano nga ba yung two-state solution? Yun po yung paghati sa bayang Israel para magkaroon ng peace and security. So, mag-move forward sila sa United Nations at magkakaroon po ng botohan. So, ito po yung nagboto. Mind you, 193 nations voted. In favor is 142, against is 10, and abstention is 12. Tignan natin yung mga bansa na nagsabi ng, sige, hatiin natin. Hanapin niyo po ang Pilipinas. Anong sabi ng Pilipinas? Ang Pilipinas is in favor of dividing the land of Israel. What did we talk about last week? It is God's everlasting covenant. The Lord has an everlasting land covenant with Jacob or Israel. Kaya po, hindi pwedeng mangyari ang kanilang pinaplano. In Psalm 105, 8-11, He remembers His covenant forever, the word which He commanded for 1,000 generations, the covenant which He made with Abraham and His oath to Isaac, and confirmed it to Jacob for a statute, to Israel as an everlasting covenant, saying, to you I will give the land of Canaan as allotment of your inheritance. So, ito po yung dahilan kung bakit gigil ang mundo na hatiin ang Israel. Bakit hindi Pilipinas ang hatiin nila? Bilhin nila sa Pilipinas, baka maibenta pa natin yan, di ba? Kung basta may tubo lang yung mga officers natin, baka pwede pa nilang ibenta, dito nila puntahin, di ba? Pero bakit Israel yung gustong-gusto nilang hatiin? And mga kapatid, this will bring the wrath of the Lord. Ang sabi ng Panginoon in Joel 3:2, I will gather all nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat. And I will enter into judgment with them there on account of my people, my heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and they have also divided my land. So, mangyayari po na madidivide ang land ng Israel, but it will ignite the wrath of the Lord. Because right now, meron pong hatred sa mga Hudyo dahil nga po sa ginagawa nila. Alam niyo po, hindi naman po perfect ang mga Hudyo. Makulit nga po sila matigas ang ulo kagaya ni Jacob na pinag-usapan natin last time. But, we have, as Christians, we have to honor ang faithfulness ng Panginoon kay Jacob matters sa ating pananampalataya. So, sa kalagitnaan po ng ito, para muling gisingin ang Israel pabalik sa Panginoon, ang sabi ni Zechariah, ito po ay mangyayari pa lamang. Darating ang araw na pababayaan ni Yahweh na makapasok, na mapasok ang Jerusalem. At lahat ng masasamsam ay paghahati-hatian sa harapan ninyo. Pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem, si Lord rin ang gagawa ng hakbang against His nation. Hahalubhugin ang lahat ng bahay, gagahasain ang mga babae, ipapatapon ang kalahati ng mga taga-Jerusalem at iiwanan ang kalahati. Ngunit ang mga bansang iyon ay didigmain ni Yahweh tulad ng
ginawa niya noon. So, maaari pong nagkakaroon ng problem ang Israel right now, but the Lord has a plan. Meron po siyang plano. Pero po bago natin maintindihan kasi ano po bago natin maintindihan ang bayan na to, of course, kailangan makita natin ang mga kultura at ang mga customs. Kunwari po, di ba? Sa atin, sa Tagalog, ang pinaka-custom ng respect is pagbe-bless. Na po? Pero po, pagdating doon po sa probinsya nila, pastor, ang respeto po is pagbebeso-beso. So, nagbabago o nagbabari po ang kultura kada sa lugar. Kaya kailangan maintindihan po natin ang kultura. Kung mahal natin si Lord, mamahalin din natin ang Israel kasi mahal niya ang Israel. At anong sabi ng Panginoon? If you love me, keep my commandments. So kung mahal natin ang Panginoon, keep my commandments. That is why we should be always aware sa mga feast ng Panginoon. Dahil ito nga po yung kwento ng Panginoon kung paano niya balak iligtas ang sambayanan. This is the Lord's prophetic plan. So, sabihin ba natin, ano ba yan? Hindi naman tayo Hudyo. Pero tingnan po natin ang sabi ng Panginoon in Leviticus 23, 1-2. And the Lord spoke to Moses saying, speak to the children of Israel and say to them, the feasts of the Lord, which you shall proclaim to be holy convocations. These are my feasts. So, hindi po ito feast ng Kristiyano, hindi po ito feast ng Israel, hindi po ito feast ng Hudyo, feast po ito ng Panginoon. Ngayon, kung mahal mo ang Panginoon at mahalaga sa iyo ang Panginoon, magiging mahalaga rin sa iyo ang mga feast na sinasabi ng Panginoon. Amen? So, mayroon pong 7 feasts ng Panginoon, ito ba? Ngayon po, this week, magse-celebrate po ang kanyang bayan ng New Year. And in celebration of New Year, sila po namimigay ng mga matatamis na pagkain. Now, I want you to give me the 7 feasts of the Lord and I'll give you 1 brownie for each correct answer. Okay? Ngayon, sige, bibigyan ko kayo ng chance mag-Google. Unahan, 7 feasts of the Lord. Wala man lang nakamemorize, kahit isa lang, nang walang Google. Passover, Archie, come here, get one. Valedictorian. Next, ano pa? First fruits, Jess, come here. Asa ba? Pentecost, ganun din Noel. Feast of Trumpets, come here, Angel. Okay, asa ba? Ilan na? 3 na lang. Pangunbuntis. Isa pa? Nagturo ka pa, ha? Ano yung nalin? Feast of Tabernacle. Tama? Nalin? Jason? So wala yung pista ni Santo Niño, pista ni Nazareno, walang ganon. Hindi mo kulang tayo dalawa pa? Passover? Ano pa? Itaanin. Tapos na, may dalawa pang di nasabi. Ayan, sino nagsabi nun? Ang talino. Si Ray? Si Pete na na Pete. Very good, ang 11. Ray, sinerge mo ba ito? Alam mo talaga. Oh, galing-galing talaga ni Ray. Salutatorial talaga. Okay. Salutatorial lang si Ray. Meron pang isa. Passover, unleavened bread, first fruits, Pentecost, Feast of Trumpets, Blank, and Feast of Tabernacles. Meron pang isa kayong nakalimutan. Starts with letter A. Day of Atonement. Ate-ani na. Ikaw na atonement. Tama yung atonement mo. Ako yung ikaw yung atonement. Atonement. Yeah, okay? So, may question pa tayo. Very good. Ngayon po nga, sabi diba, mahalaga to sa Panginoon. Kailangan maintindihan natin. Why? Because we are gonna understand
It just so happened na sa darating na 22 to 24 po ay magkakaroon ng Feast of Trumpets. Ito din po yung tinatawag nilang New Year, ano po? Ang sabi ng Panginoon in Leviticus 23:24, sabi niya, "You shall have a Sabbath rest, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation." So sa araw po na ito, walang dapat gumagawa ng trabaho. Numbers 29:1. In the 7th month of on the first day, you shall have a holy convocation. You shall do no customary work, for it is a day of blowing the trumpets. So, Feast of Trumpets po in Hebrew is known as Yom Teruah. Yom Teruah. Ito po ay ginagamit ng Panginoon to assemble His people. So, diba? Ito yan, yung Passover, Pentecost, yan. So, sa dating po na 22 to 24, yan po yung Feast of Trumpets. Susunod yung October, Day of Atonement, Yom Kippur, at yung pong Tabernacle sa October 6 o 8. Mga kapatid, ito po ay high holy days sa Panginoon. Banal po sa Kanya ito. The Jews are gonna celebrate it as Rosh Hashanah. So, pag sinabi mong Rosh Hashanah, Yom Teruah, Feast of Trumpets, iisa lamang po yan. At ito rin po yung, narinig niyo na po ba yung verse na, "No one knows the day or the hour"? Narinig niyo na? Ito po yun. Bakit? Kasi po, ang kanilang New Year ay nakadepende sa paglabas ng unang tipak ng buwan. So, kaya nga po sinabing 22 to 24, kasi po hindi nila alam kung kailan lalabas o lilitaw ang unang tipak ng buwan. So, ito pong celebration na to ay nakabinbin hanggat hindi pa po kino-confirm na nakita nila ang buwan. That is why no one knows the day or the hour. Kaya nga po ipina-associate po ito sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi nga po, no one knows the day or the hour na pagbabalik ng Panginoon. So, ano ba, saan ba gawa ang trumpet na ito? Ang trumpet po na ito ay tinatawag na shofar. In fact, it has a very, very important relationship to our Lord Jesus Christ. Amen? Kasi tingnan po ninyo ito. In Genesis 22:13, Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its thorns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. Meron pong isang ram na naipit o na palupot yung kaniyang sungay doon po sa pag-aalayan ni Abraham kay Isaac. Kaya yung imbes na si Isaac ang ialay niya, ito po yung inalay niya. At yung horn po na yan po ang ginagamit bilang trumpeta. Amen? The ram's horn is used as a shofar o as a trumpet po para po pangtawag po sa mga tao. It is very nice to know kung ano po yung mga nilalaman ng shofar, pero para po magkaroon tayo ng appreciation, ito po yung sound na ginagawa niya. So, mapakinggan po natin. Magmumula sa kalangitan sa pagbabalik ng Panginoon. Yan po kasi isang trumpet blast, pero ito po, ba't magandang version po ito? Pakinggan po niyo. So tuwing makakarinig po kayo, makakabasa sa
sa Biblia ng trompeta ng Panginoon or trumpet sound or shofar, ito po yung ibig sabihin niya. Kaya nga po tinawag siyang Feast of Trumpets kasi nga po ito po yung Day of Memorial sa pagbublow ng trumpets. Now, bilang mga Kristiyano, ano po ba yung makukuha natin dito? Ano po? The Lord used these trumpets as a way of communication. Kasi po syempre, di ba, wala pa namang GC dati. Wala pa namang group chat. Oh, meet tayo ng 4 p.m. sa plaza. Walang ganun. So ano po yung sign ng mga tao? They will hear a trumpet sound na magsasabi na mag-assemble tayo, mag-gather tayo. Wala pa ng sound system. Kaya po, ang sabi niya in Numbers 10:2, make 2 silver trumpets for yourself, and you shall make them of hammered work. You shall use them for calling the congregation and for directing the movements of the camp. So, nung pong mga panahon na nasa ilang sila o may mga ginagawa silang laban, ang shofar po o yung trumpet yung nagsisimbolo ng pagga-guide sa kanila ng Panginoon. Dahil nga po, ito rin po naman ang boses ng Panginoon. In Jeremiah 4:5, declare in Judah and proclaim in Jerusalem, blow the trumpet in the land, cry, gather together, and say, assemble yourselves, let us go into the fortified cities. So kapag po sila po ay mananakot, ito rin po yung nagiging sign nila na sila po ay susulong na upang manakot. Another reason po is to warn people of judgment. It is to warn people of judgment. Ano po? Kasi po, tingnan po natin, makikita natin, di ba, ang Feast of Trumpets at saka ang Day of Atonement, magkadikit po sila. Meron pong 10 araw na pagitan yon. So, kailangan po na merong preparations. So, pagdating po ng Feast of Trumpets, ito po ay reminder na ang mga tao po ay kailangan mag-reflect, magsisi sa kasalanan, magpalinis sa Panginoon. Ang sabi po in Amos 3:6-8, if a trumpet is blown in a city, will not the people be afraid? Sa palagay po natin, pag nakarinig tayo ng trumpet sound ngayon, na gano'n, hindi po ba anong nangyari? Ang mga tao po ay matatakot. Unless, alam mo ang ibig sabihin ng narinig mo. Kagaya ng lagi natin pinag-uusapan, kapag sinabi ng Panginoon, sigurado mangyayari. Surely, the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophets. Walang gagawin ng mga kapatid, tandaan po ninyo. Walang gagawing pagwasak at pagparusa ang Panginoon na hindi siya nagbigay ng warning. Ganoon po ka-gracious at mapagmahal ang Panginoon. Hindi po yung bigla na lang darating ang judgment, hindi mo alam kung bakit. For the longest time, the Lord has been warning us to turn away from sins. So, ang Feast of Trumpets at ang Yom Kippur may 10 araw na pagitan. Ito pong araw na ito ay ginagawa sa pagsisisi sa kasalanan. Question again. Question. Ano po ang laman ng ano nga ito? Ayan. Thank you, assist. Ano ang laman ng Ark of the Covenant? 3. Meron pang brownies. Very good talaga si RJ sa Notatarian. Rain! Ang taas na expectation. Ano ang 10 commandments? O, yan po yung Ark of the Covenant. Ano pa? Meron pa. Meron pa. Alam niyo yan. Search, bigyan kayo ng time dali. Clue. May kinalaman kay Aaron. Aaron, stop. Kitaanan. Ay, Aaron, nauumusang ka na. Third honorable. Alin? Palaman? Balaban. Good answer, but not right. Isa pa? Kinain. It has something to do with food. Food starts with letter M.
And a golden jar of manna. Ito po yung nagpakain sa Israelites nung sila po ay nasa ilang. Okay? So, yan po ang laman ng Ark of the Covenant. Bakit mahalaga? Dahil po ito po yung panahon na, di ba, hindi pa namamatay ang Panginoong Jesus nito, no? Meron pong high priest na papasok sa Holy of Holies. Kinakanta natin yan. Sa Holy of Holies, atun siya mag-sprinkle ng blood. Napakaganda pong mapanood natin at maintindihan. So let us watch this video. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Thus shall Aaron come into the holy place, with a young bullock for a sin offering, and a ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired. These are holy garments. Therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on. And he shall take of the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. And he shall take the 2 goats, and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, 1 lot for the scapegoat, and the other lot for the Lord. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering, which is for himself. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense, beaten small, and bring it within the veil. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not. And he shall take the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward. And before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger 7 times. Then shall he kill the goat of the sin offering that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat, and before the mercy seat. And he shall go out unto the altar that is before the Lord, and make an atonement for it, and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about. And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. So, yan po yung significance ng Day of Atonement. Ito po yung ang Yom Teruah, Feast of Trumpets o Rosh Hashanah is the signal na ang tao ay kailangan magbalik loob sa Panginoon, magsisi sa kasalanan, at magpalinis sa Panginoon. Ngayon po, we are so flooded with corruption sa politika, tama? Grabe po, no? Unimaginable kung gaano po ang kayang gawin ng isang tao kapag pera ang pinag-uusapan. But have we ever considered how corrupted our minds are? How corrupted our hearts are? Na tayo po mismo, ang laman po ng ating puso at mga isip, hindi din po malinis, tama? How corrupted our eyes are? Ano ang nakikita natin sa araw-araw? Ano yung pumapasok sa bintana ng kaluluwa natin araw-araw? Kalaswaan? Ano yung nananahan sa isip natin? Karumihan o paninira? Ano yung lumalabas sa bibig natin? Yung mga bagay na nakasisira at nakakasakit ng ating kapwa?
This is the time para i-reflect natin yung bilang mga tayo na hindi natin itinuturo na, ay, tama yung preaching na yan para kay brother. Tama yung para kay sister. Buti na lang umatin siya ngayon kasi talagang suwak na suwak sa kanya. Tusok na tusok yan kay ganito. In fact, nandito tayo ngayon because all of us have sinned and fallen short of the glory of the Lord. Lahat tayo ay makasalanan up to this very moment. Are we mocking God by raising our hands and praising the Lord? You are holy. And yet, meron pala ikaw kinakasamaan ng Lord. Are we mocking God by praising Him? At habang meron naman tayong mga ginagawa, kagabi, nung isang araw ng linggo, nakasuklam-suklam sa Panginoon. All of us here are guilty of that. Minsan iniisip natin, bakit ganito ang buhay, bakit ganito puro problema, bakit ganito puro trahedya. But have you ever thought of, ano ba yung kanina nakita ko sa GC namin, sa finorward po niya, na si Ate Gay, yun po baklang komedyante, ay merong stage 4 cancer, Tapos nakita ko po doon sa sinabi niya, bakit siya nagkaganito, hindi naman siya nagkulang sa Panginoon. Have we ever thought na mismong lifestyle mo lang is away na from the Lord? Have we ever thought na ang mga problemang dumadating sa buhay ng tao ay hindi naman ibinigay o ginusto ng Panginoon kung hindi ka gagawan ng tao mismo? Kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, it is our own doing. Kasi pinili natin yun. Pinili natin ang kasalanan sa buhay natin. There are consequences in our lives. This is the time where we can reflect and we can ask God for forgiveness. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo na ang kapatawaran ay ginagawad lamang sa tunay na nagsisisi. Ang kapatawaran ay ginagawad lamang sa taong nagsisi at tunay na tumalikod sa kasalanan. Madalas magsusorry tayo kay Lord, pero bukas gagawin rin natin ulit. Hindi natin pwedeng linlangin, hindi natin pwedeng lokohin ang banal na Diyos. Hindi natin pwedeng dayain ang Panginoon. We can raise our hands, sing and lift our voices to the Lord. But if our hearts and our minds and our lives and our actions are not in line with the Lord, hindi din po yan mag-matter. It doesn't matter kung umattend ka ng Bride of Christ. It doesn't matter kung anong relihiyon ang kinakabilangan mo. For as long as you're not in line with God, hindi po yan magiging makabuluhan. This season is a time to reflect. Kasi binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Have you ever heard yung sinasabi nilang babalik na ang Panginoon sa September 23? Have you ever heard? Sino nakarinig? Yung task ko, I wanna hear. I wanna know pala. Taas ang kamay ng mga nakarinig, nakabasa, nakabalita. Ayan. Okay. So medyo madami. This morning po, we will try to understand ano ang ibig sabihin ng mga nabasa ninyo. Amen? So, the third po is to declare God's message and His arrival. Di ba? Ang sabi po di ba lagi, babalik ang Panginoon with the blast of the trumpet, with the trumpet sound, babalik ang Panginoon. It is His way of declaring ang kanyang pagbabalik. Noon po siya ay bumalik, noon pong first advent, o nung siya ipinanganak, wala pong trumpet noon. Kasi po si Lord doon ay dumating ng mapagkumbaba at isang simpleng baby na nasa samsaban. But, sa second advent, o sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon, there will be a trumpet sound to announce what? The arrival. The arrival of whom? The arrival of a king. A holy king. That's why this trumpet blast is so important. The word of the Lord, along with His feast, teaches us about the readiness for God's return. Nakapagtataka, bakit po tayo sa mga simbahan, humihinto lamang tayo sa
Pero hindi natin ipinagpapatuloy yung redemptive plan niya na siya ay babalik, wawasakin ng kasalanan at maghahari sa mundo. Tinatapos dapat natin yung plano ng Panginoon, for these are His feasts. At dito natin makikita ano ang kanyang plano para sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Huwag tayong huminto na siya'y namatay at iniligtas tayo. The Lord Jesus Christ is going to return very soon. In Joel chapter 2, verse 1, blow the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming. It is at hand. Kapag po narinig natin ang panawagan ng shofar o ng trumpeta na yan, na maririnig natin lahat, talaga pong matatakot ang mga tao. But we know na kapag po narinig natin yan, it has come. It has come to pass. Sino po dito yung nakakaalala ng story of the 10 virgins? Diba? Diba meron po ditong tinatawag na midnight cry? Ang midnight cry po na ito, ayun po yung, hindi po yan sumigaw na umiyak. Ito po yung trumpet blast o shofar. Panoorin po natin so we can understand the midnight cry in the 10 virgins parable. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, "Give us some of your oil, our lamps are going out." "No," they replied, "there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later the others also came. "Lord, Lord," they said, "open the door for us." But he replied, "Truly I tell you, I don't know you. Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour." Palakpakan po natin ang Panginoon. So narinig po ninyo, no? Therefore keep watch, for you do not know the day or the hour. Again, ang mga po ibig sabihin ng Feast of Trumpets, the day that no one knows the day or the hour. Yun pong midnight cry na narinig ng mga 10 virgins was the sound of the shofar. Pero papansinin po natin, ang lahat po ng, ilan ang nakapasok sa loob? 5. Ilan ang naiwan? Bakit sila naiwan? Wala silang oil. Oil represents the Holy Spirit. Pansinin natin, lahat sila ay nag-aantay sa pagbabalik ng bridegroom, tama? Pero lahat din sila ay nakatulog. Lahat sila ay nakatulog. At yan po ang tinatawag na delaying of the return of the Lord. The Lord is graciously delaying His return. Para ano? Para makatalikod tayo sa kasalanan. Para lahat tayo ay magkaroon ng chance na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Let us turn away from sins. Iwanan natin ang lahat ng kasamaan na nasa buhay natin, for the day is at hand. Amen? The Lord in this parable has been telling us to prepare and be ready for His return. Alam niyo po, ang isang Kristiyano ay hindi po pwedeng mabuhay sa pasasalamat lamang na iniligtas siya ng Panginoon. Dahil nga po, kung totoo po siya po ang ating Diyos at tagapagligtas, tayo po ay nabubuhay in anticipation of His return. Amen? Kahit po ikaw ang asawa mo nag-abroad o ibang bansa, you are anticipating His return. Hindi po ba? Sino po ba yung hayaan mo siya doon? Ayoko siyang umuwi. Hindi po ba? Maliban na lang kung iba yung ugali nun. Pero, given na si Lord ang ating bridegroom,
Siya ang Diyos ng mga Diyos, siya ang ating Diyos, Diyos ng ating buhay. We are living in anticipation of His return. Bakit tayo matatakot kapag babalik siya? Bakit tayo magagalit sa nag-preach pag babalik siya? Kasalanan ba ng preacher na sinabing babalik ang Panginoon? Ang Panginoon ang nag-utos na ituro sa kanyang mga anak na babalik siya. Bakit? Para makapaghanda. Para makapaghanda. We are so blessed na pinabigyan tayo ng babala ng Panginoon to prepare. Kung ano man ang gawain sa buhay mo na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, talikuran mo na. Because the Lord is about to come. This is the reason kung bakit tayo binibigyan ng panahon ng Panginoon na makapag-change, makapagbago. Napakabuti ng Panginoon. Kasi po, biruin ninyo, 2,000 years ago namatay siya. Pero 2,000 years ago plus, hindi pa din siya bumabalik. Kasi nga po, He's still giving us time to repent. Magsisi at tumalikod sa kasalanan. So, sa kanyang pagbabalik, ina-expect po natin na meron pong, di ba, merong rapture, merong second coming, meron pong millennial reign. In 1 Corinthians 15:52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. There is another trumpet announcing what? The coming of the King in the clouds. Kasi nga po, dahil siya ay royalty, ganoon naman po ang royalty. Kapag siya ay darating, may trumpeta talaga to announce His coming, to announce His arrival. So this is talking about the rapture of the church, kung saan ang mga tunay na mananampalataya na namuhay ng tunay para sa Panginoong Yesus ay katatagpuin niya sa alapaap. There will be a trumpet sound. Next, in Revelation 11:15, the seventh angel sounded, there were loud voices in heaven saying, the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and Christ, Lord of His Christ, and He shall reign forever and ever. So meron po, dito pa. Ito. This is the verse, Matthew 24:30-31. Tingnan po ha. Then, the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all tribes of all the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And He will send His angels with the great sound of trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to another. Ito po yung second coming ng Panginoon na meron pa rin trumpet sound. Na dadating po, na bigla pong pag nagtrumpeta, lalabas siya, kasama po niya ang lahat ng kanyang mga hinirang at lahat ng mga naligtas. Also, there will be a trumpet sound kapag po siya ay maghahari na. There is a very special verse in Exodus 19:16-20. Basahin po natin ha. Basahin po natin. Ito po ay ang Day of Atonement o Yom Kippur. Tandaan natin. Please tandaan po ninyo. This verse is pertaining to Yom Kippur or Day of Atonement, kung saan po bumaba ang presensya ng Panginoon. Tingnan po natin, di ba? Di ba kanina dun sa panood nating video, bumababa ang presensya niya dun sa Ark of the Covenant, dun sa mercy seat na may dalawang anghel, dun ibinubudbud ang blood, dun po bumababa ang Panginoon, dun po bumababa ang kanyang presensya. So then it came to pass on the third day, in the morning, that there were thunderings and lightnings, and a thick cloud on the mountain. And the sound of the trumpet was very loud, so that all the people who were in the camp trembled. And Moses brought the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. So, nagkaroon ng malakas na trumpeta, natakot ang mga tao, pero pumunta sila sa paanan ng bundok dahil sila ay katatagpuin ng Panginoon. In verse 18, now, Mount Sinai was completely in smoke,
because the Lord descended upon it in fire. So, umuusok ang bundok dahil bumaba ang Panginoon na nag-aapoy siya. Its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quake lumindol. So, hindi po ito payapang sitwasyon. Nakakatakot po ito. Nagliliyab ang umuusok ang bundok, may apoy na bumaba at lumilindol. And when the blast of the trumpet sounded long and became louder and louder, Moses spoke, and God answered him by voice. Then the Lord came down upon Mount Sinai on top of the mountain. Ito po yung pagbaba ng Panginoon, which symbolizes the return of Jesus Christ, our Lord and Savior. Narinig na ninyo that magkakaroon ng 7 years of tribulation in Daniel 9:27. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. Ito pong mangyayaring United Nations could be the signal of a covenant. So, I want you to bring out your cell phone or a calculator. Sige, cellphone or calculator. Tingnan po natin, ha? Tingnan natin. So, isa-isahin nga po natin yung feast ng Panginoon. We have the feast of Passover, next. Unleavened bread, next. First fruits, sunod. Pentecost. Feast of trumpets. Day of Atonement, and Feast of Tabernacles. Okay? Ready na kayo, ha? In Daniel 12:11, ang sabi ng Panginoon, and from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be 1,290 days. Okay? So, lagay niyo po, 1,290 days. Ito po yung latter half of the Great Tribulation. Kasi po, nagkaroon na ng yung desolation, abomination of desolation. Ngayon po, ang sabi naman in Revelation 11:13, so that 1-90, ang sabi in Revelation 11:13, I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy 1,260 days. Ngayon, i-add natin yung 1,260 days. Okay po? Ano po ang sagot natin? 2,550. Ngayon, ito po yung basis kung bakit sinasabi nila na babalik ang Panginoon sa September 23, 2025. Because ang difference ng Feast of Trumpets mula sa September 22 hanggang 7 years ng Yom Kippur, kung kailan ina-expect na babalik ang Panginoon, is 2,550 days. This is the basis kung bakit sinasabi nilang ito na ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Did we get that? The first half of the tribulation is 1,290 days plus 1,260 days for the latter part, which equals to 2,550 days. Ngayon, bakit naging Yom Kippur 2023? Dahil nga, nabasa natin sa Exodus 19, na yun ang simbolo ng pagbabalik ng Panginoong Jesus sa lupa is Yom Kippur. He shall come back at Yom Kippur because these are His feasts, His appointed feast. Siya ang nagtalaga, siya ang sumusunod, siya ang tutupad. Hindi siya pwedeng bumalik sa araw na type ko lang. Hindi. Babalik siya sa araw na itinilaga niya. Alam natin na ang Panginoon sa Passover namatay, na sa panahon na yun, dun siya
After ilang years, dun din lumubog yung boat din, yung ship ni Noah, na lahat ng mga nangyayari sa Biblia, nangyayari sa appointed time ng Panginoon. Are we getting these things? Nauunawaan ba natin? Nauunawaan ba natin na maaari nga magkatotoo o maaari nga ito na yung panahon na babalik ang Panginoon? Do we understand that? Sinasabi ko bang siguradong mangyayari sa September 23? Hindi. Pero sinasabi ko sa inyo, with all my heart and with all my mind, I am praying this is it. With all my strength, ipinanalangin ko, ito na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Why this date is also important is because hindi na magkakatagpo ang Feast of Trumpets at ang Yom Kippur perfectly like this day 5 to 8 years from now. Naintindihan? So, ibig sabihin, hindi na magiging compatible ang bilang 5 to 8 years from now. Ito lang yung time na perfect. Kasi ang trumpeta nga ay ina-associate sa pag-gather ng Panginoon ng kanyang mga hinirang sa alapaap. Tapos, bibilang ka ng 7 taon, tapos saka ka siya bababa muli. So, ito yung feast na sinasabi na nagmamatch doon sa lahat ng mga propesya na itinalaga ng Panginoon. The question now is, naging masaya ka ba na babalik na ang Panginoon? O naging malungkot ka ba at natakot ka dahil hindi ka pa handa? Dahil hindi pa handa ang mga mahal mo sa buhay. I am not saying na darating siya sa September 23, but I am hoping and praying na darating ang Panginoon sa araw na ito. There is a hunger in my heart. Ang sabi nga ng kanta, na-homesick yung espiritu mo sa langit kung saan ikaw talaga ay isang citizen doon. Feast of Trumpets is a very good opportunity para mag-reflect tayo ng ating mga buhay, ng ating mga kasalanan, ng ating ginagawang hindi naaayon sa Panginoon. Walang kasalanang palalampasin ng Panginoon. Lahat ng kasalanan, wawasakin niya. At kung ang kasalanan na yan ay nananahan sa ating mga buhay, kasama tayong mawawasak ng kasalanan na yan. The Lord is so gracious. The Lord is so loving. The Lord is so merciful. Na binibigyan niya tayong lahat ng pagkakataon. Ang mundo, anong sabi ng Panginoon? The return of the Lord will be like the days of Noah, na ang mga tao ay laging may party, nagkakasayahan, nagkakasalan. Doon siya darating. Kaya nga ang mundo, walang kamalay-malay. Ang sabi ng Panginoon, just like the days of Lot, kung saan rampant na rampant ng mga kabaklaan, ang mga kasamaan, ang mga homosexuality, doon siya babalik. We are right now in this place, in this time, exactly and perfectly just as the Lord prophesied. Bakit ang hirap sa mga mananampalatayang tanggapin at maghanda sa pagbabalik ng Panginoon kung sinasabi natin na siya talaga ang ating Diyos at tagapagligtas? The Lord is holy. He is thrice holy God. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. At sa kanyang kabanalan, gusto po niyang mamuhay rin tayo sa kabanalan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Let us not mock God by raising our hands and singing praises to Him, and yet ayaw naman nating itama ang lahat ng kamalian at kasalanan na kinasasadlakan natin. This is the word of the Lord for us this morning. Reflect on our lives. Repent. Turn away from sin
and turn back to God. For Jesus is calling the listener. Tayo po tumayo and let us sing this song once again. Let us ask forgiveness from the Lord. Hallelujah. Father, we thank you, Lord God, for your presence, for your Holy Spirit this morning.